Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao at sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, good morning. Ito na. Hinuli na po si dating Pangulong Duterte ni Capritore dyan sa airport, no? At tinurn over sa Villamor Air Base dahil nais dalhin doon sa ICC sa Hague, no? Ano ba yun? At ito pa, walang arrest warrant. Binasahan pa ni Torre ng Miranda rights si dating Pangulong Duterte through cellphone. Aresto mo na bago arrest warrant. Walang papel mga lalab sa mga bayits. At may mga pinakitang papel. Igawa sa rikto. At ayon pa sa balita, dito ang pulso ng bayan, may binarikada ng mga kapulisan ang Gate 5 ng Villamor Air Base kung saan nasa loob si dating Pangulong Duterte. Akala nila tataka si Tatay Digong sa edad nun. At may panawagan si Mayor Basti Duterte at ito din at the same time si Jinggoy Estrada. So, pero bago yan, kinwestiyon din ni dating Pangulong Duterte si Torre kung bakit siya inaresto, anong kasalanan niya at saan ang mga dokumento ng ICC, which is wala ng ICC, di ba? Na ano na yon, na-sanction na ni Trump at sinabi din ni Trump na kung sino man sa mga iba't ibang bansa ang mag-attempt na hulihin ang kanyang mga allies ay mananagot kay Trump. Kaya antay-antay tayo kung ano ang gagawin ni Trump dito kay Bongbong Marcos. Maganda kayo. At kahapon, ito si ICC lawyer na si Cristina Conte. May pahayag siya kahapon na wala pa daw ng ICC, yung arrest warrant at kung ano-ano pang ini-explain doon. Pero ngayon, nagbigay na siya na nahuli si Duterte. Ito, isa din tong traidor, ang putang inang ICC Assistant Counsel na si Cristina Conte. Isa din tong bayad na dyan. Hindi na tayo magtaka kung bakit ito ngayon nasa panig na nakuha na ito ni Bongbong at ni Martin at ng mga magkakaliwang grupo dahil wala na siguro itong sasahurin doon sa ICC. Na-freeze na lahat ng assets ng ICC na nasa loob ng bansang Amerika. So para may malalamon ito si Attorney Cristina Conte, siyempre makipag-coordinate siya sa administrasyon ni Bongbong Marcos para mayroon siyang pira, may malamon ng kanyang pamilya. So ayon pa dito sa News 5, nagbigay ng pahayag si International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte ukol sa proseso kapag ang isang individual ay naaresto sa ilalim ng bisa ng warrant of arrest ng ICC. Putang ina, wala nga kayong arrest warrant. Interpol lang. O hindi yun covered ang Interpol ng arrest warrant. Kinakailangan anya i-turn over ang individual na inaaresto sa law enforcement officer ng isang member state at dalhin sa The Hague sa Netherlands sa lalong madaling panahon. Pakita nyo muna kasi yung totoong arrest warrant. Bakit wala? Bakit sa cellphone nagbasa si Torre ng Miranda rights? At ito pa yung masaklap. Sabi ni Atty. Vic Rodriguez, hinarang silang makapasok sa Air Force Base kung saan andoon si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na being held alleged for transnational crime. Hindi sila pinapasok mga lalabs, mga bayots. So dito tayo ngayon sa panawagan ni Basti Duterte.
Ayon dito sa balita ng Isiminay, no? So, ito sa Facebook page yata ito ni Basti. Ang sabi niya dito this is not the Philippine National Police serving a warrant since they cannot even justify their actions. Ay, alam naman natin si Tory. Ano bang ginawa niya doon sa QOGC? Ganun din ang ginawa niya ngayong pambababoy kay dating Pangulong Duterte. Tory. Maganda-anda ka, ha? Kapag hindi na si Bongbong Marcos talaga ang presidente, magbigti ka na lang, no? Ay, naku po. This is a political maneuver of Bongbong Marcos administration. Ito yung panawagan ni Baste. Be prepared no matter what. Kaya kayo, ng mga kapwa ko supporters ni dating Pangulong Duterte at sumusuporta sa mga Duterte, ito na po, this is it, pansit, at ito na siguro yung right time ngayon na alam niyo na kung ano yung gagawin ninyo kay Bangag Jr. Kaya, ngayon pa lang, ito si Jinggoy Estrada, may panawagan din. Sabi niya dito, balita ito ng PTV, no? Pahayag ni Senator Jinggoy, ni Senate President Pro Tempore, Jinggoy Estrada hinggil sa pagka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ngayong Martes, Marso 11. Hinimok ni Estrada ang publiko na manatiling kalmado at asahang dadaan umano sa tamang proseso ang kaso ng dating Pangulo. Papa. Wow. At sino ka para manawagan na magiging kalmado yung taong bayan sa ginawang pambababoy ni Bongbong Marcos na walang arrest warrant, hindi ma-justify ang kanilang action at tawag dito, basahan ka ba naman ng Miranda rights through cellphone na walang papilis? So ngayon natatakot kayo, Jinggoy Estrada, na aklas ang sambayan ng Pilipino laban kay Bongbong Marcos sa ginawa ngayon niya kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Sa mga kapwa ko Pilipino dyan, so ano na? Ito na yung pinakahihintay natin. Na kung gusto nating mapatalsik si Bongbong Marcos, di maghanda-handa na kayo. No matter what, ito na yun. Para it's time to say goodbye. Bibim Bangag ngiwi. Yun. Diba? So, maghanda ang lahat. Patalsikin ang bangag at ngiwi.